Nagdadala ang bata ng lampin sa eskwela araw-araw. Naiyak ang kanyang magulang nang malaman kung bakit. Kamakailan lamang napansin ng mga magulang ni Caleb ang kakaibang ikinikilos ng kanilang anak sa tuwing pumapasok ito sa eskwela. Hindi niya hinahayaan ang kahit sino na magalaw ang kanyang backpack. Hanggang sa isang araw ay napansin ng ama ni Caleb na punong-puno ang backpack ng kanyang anak. Wala siyang alam sa kung ano ang inilalagay doon ni Caleb, kaya sinubukan niyang ito'y tignan para malaman. Nang palihim niyang mabuksan ang bag ng kanyang anak, ay nakita niya rito ang maraming piraso ng lampin. Sadyang naguluhan ng ama ni Caleb. Ano nga ba ang itinatago ng kanilang anak sa kanila? Nagdesisyon na lamang siya na wag na munang kumprontahin ang kanyang anak sa pag-iisip na hindi ito ang tamang aksyon na dapat niyang gawin. Napag-isipan niya ito dahil lubos niyang nakikilala ang kanyang anak. Dahil masyado itong umaarte ng kakaiba, nais nilang hayaan na si Caleb mismo ang magsabi ng katotohanan sa kanila. Subalit nagsimula ng lumala ang lahat. Si Noah at ang kanyang asawa na si Jessica ay hinayaan lamang na gawin ang kakaibang bagay na yon. Pero mas lalo lamang itong nagiging mapaglihim sa kanila. Natutuldukan lamang nang nagsimula ng humingi si Caleb ng pera sa kanyang ina. Sobra na ito para kay Noah, kaya't nagdesisyon na siyang malaman talaga ang tunay na ginagawa ng kanyang anak. Isang araw ay nagmamadaling magmaneho si Noah sa eskwela bago pa dumating si Caleb sakay ng bus. Sa sobrang aga ng kanyang pagdating ay naabutan niyang hindi pa bukas ang eskwelahan, dahilan para maghintay siya sa loob ng ilang minuto. Pagkabukas ay naabutan ni Noah ang isa sa guro ng kanyang anak na agad niyang kinausap. Nasurpresa naman si Noah sa kung papanong nakipagtulungan ang guro sa kanya. Nakahandang magsalita ang guro sa bawat katanungan ni Noah may kinalaman sa kanyang anak. Pero ang mga kasagutang hinahanap ni Noah ay hindi pa rin niya natagpuan. Wala umanong napansin ng guro na tinatago ang bata. At mas lalong parang wala naman itong itinatago na kakaiba. Sa nakalipas na ilang linggo, si Caleb ay palagi na lamang nahuhuli sa kanyang klase. Sa bawat araw na labis nang nakakapagduda. Madali nang mapagsuspetsahan ng bawat kilos ni Caleb na sinasabayan pa nito ng pag-aaktong kakaiba sa eskwela na malamang konektado sa isa't isa. Si Noah ay dumiretso na sa principal para magkaroon ng sense sa sitwasyon. Agad itong tinanong ni Noah pero sinagot rin ito ang mismong sinabi ng guro ni Caleb sa kanya. Nataong kilala din ng principal ang bata dahil isa ito sa pinakamahusay na estudyante sa kanilang paaralan. Bago pa ito nasabing umaakto di umano ng kakaiba kamakailan. Nasabi na lamang ng principal na tahimik nga palagi ang kanyang anak at madalas nang nahuhuli sa eskwela. Para bang nasa silid paaralan siya pero ang utak naman ng bata ay nasa malayo. Ang isang beses lamang kung kailan tila nawala ng enerhiya si Caleb ay nung pagkakataon na may nakalapit sa kanyang bag. Maraming ginagawa ito si Caleb na malamang hindi nga nila nalalaman. Dumating pa minsan sa punto na napapalabas sa loob ng silid si Caleb dahil sa kanyang pagkatulala at hindi pakikinig. Kinakailangan nilang maparusahan si Caleb para hindi maging halimbawa para sa iba. Ang kasunod naman na tinanungan ni Noah ay ang mga batang kaklase mismo ni Caleb. Pero ang ikiwinento ng mga bata ay kaparehas lamang din ng sinabi sa kanya ng guro at ng principal. Si Caleb ay nagbago na lamang kamakailan ng biglaan, simula ng huling bakasyon. Parang ibang bata na si Caleb na hindi nila maintindihan. Napapansin lamang ng lahat ang matinding pag-iingat ni Caleb sa kanyang backpack. Masyadong naging maingat si Caleb sa kanyang backpack na kahit sa biyahe ng bus mapasok ng eskwela ay wala siyang hinahayaan na mapatabi dito, kaya't palagi siyang nag-iisa sa isang upuan. Walang sinong bata man doon ang nakakaalam kung ano ang nilalaman ng backpack. Ano nga ba ang dahilan kung bakit nagdadala si Caleb ng mga lampin sa eskwela? May kakaiba pa bang nakalagay sa bag bukod sa lampin?
Nang araw na yon, pagka-uwi ng kanyang anak, ay agad nitong kinausap ni Noah. Sinubukan niyang suriin ang bag ng kanyang anak at halos wala naman itong nilalaman. Sa bawat tanong ay labis naman din ang nagiging pagtanggi ng bata. Ayaw niyang sabihin sa lahat kung ano talaga ang kanyang ginagawa. Iniisip na lamang nila na baka may bagay itong ikinahihiya, na marahil may itinatago pa itong mas kakaiba pa kaysa sa isang lampin. Nakakita din si Noah ng ilang piraso ng nilalaman ng diaper sa kwarto ng kanilang anak, dahilan para isipin na lang baka may inilalagay siya sa loob ng mga ito para dalhin sa isang bagay. Isa pang beses pagkasakay ni Caleb ng bus ay agad nang sumunod si Noah sakay ng kanyang sasakyan kung saan napansin nilang nag-iisa na namang nakaupo si Caleb. Dito na naganap ang isang bagay. Sa last stop bago mag-eskwela, si Caleb ay agad nang bumaba ng bus na labis ikinataka ni Noah. Ano ang gagawin at saan pupunta ang kanyang anak? Tanong niya sa kanyang sarili. Agad pinarada ni Noah ang kanyang sasakyan para mas masundan ng kanyang anak na hindi naging ganon kadali. Sa 15 minutong pagsunod sa kanyang anak, ay tuluyan na siyang nawala sa direksyon. Kailangan niya kasing dumistansya ng malayo habang sumusunod nang sa gayon ay hindi siya nito mapansin. Nagtitingin sa paligid si Noah sa loob ng ilang minuto pero wala na itong tuluyan sa kanyang paningin. Napagdesisyonan na lamang niya na magmaneho na lamang padiretso ng eskwelahan. Pagkarating sa eskwelahan ay pumarada na si Noah at naghintay. Habang sa matanaw na si Caleb ng kanyang ama papasok, makalipas ang ilang oras. Si Noah ay labis na nagtataka. Masyado nang huli ang kanyang anak para sa eskwela, na sadyang hindi maganda. Napansin naman ni Noah na waring mula ng nilalaman ng bag ng kanyang anak, na malamang nadala na nito kung saan man. Pero saan nga ba? Kailangan malaman niya agad ang lahat dahil baka nagagamit na ang kanyang anak sa mga iligal na transaksyon na hindi niya nalalaman. Kailangan niya na itong makompronta ng seryoso. Sa eskwela ng naabutan ng anak ay kanya na itong kinumpronta. Walang ideya ang bata kung ano ang ginagawa ng kanyang ama doon. Kaya't inakala niya na noong una may dala ito pero naging malala ito, hindi maganda. Agad na kinuha ni Noah ang bag ng kanyang anak at maingat itong binuksan. Niwala itong pagkaing nilalaman, pera o kung ano paman. Mukhang wala din itong dinadala na kahit anong libro o anumang gamit sa pag-aaral. Nagsimula nang mapaiyak ang bata ng todo. Umiiyak na para bang may ginawa talaga siyang kasalanan na hindi sinasabi. Ipinakiusap na lamang ni Noah ang kanyang anak na makauwi muna sa principal, na agad naman napayagan. Pagka-uwi ay hindi na pinersa pa ni Noah na magtanong sa kanyang anak, pero nagawa muna nitong akyatin ng kanyang asawa na si Jessica, na may napag-alaman ng paraan, para malaman ng katotohanan ng hindi ito napapansin ng kanilang anak. Ito ay ang palihim na maglagay ng tracking device sa bag ni Caleb. Sa buong holidays ay hindi na nakalabas si Caleb ng bahay matapos itong mag-ground ng kanyang magulang. Ang araw na ito ay naging masama pa, hindi na siya masyadong naglalabas ng kwarto. Sa sobrang lala ay ayaw na rin itong kumain o kahit maligo man lamang. Sinubukan pa nga ni Caleb na umakyat papalabas ng bintana kung hindi lamang ito nahuli ni Jessica. Totoo na nahinto na lamang si Caleb sa kung anumang kanyang ginagawa. Pero naging dahilan ito para hindi na rin niya kibuin ang kanyang mga magulang. Ilang araw ang makalipas sa pagbabakasyon ay waring nag-iba ang timpla ni Caleb at muling naging mabuti. Maaaring nais nitong maging maayos ang lahat para makuha na pabalik ang kanyang bag. Nang magsimulang bumalik ang eskwela, ay napilitan na silang palabasin ng muli ang kanilang anak. Maswerteng hindi nahahalata ng bata ang nakakabit na tracking device sa kanyang backpack. Punong-puno na naman ang bag ni Caleb nang sumakay ito ng bus. Sa katunayan ay parang mas mukhang puno pa ito kaysa sa dati. Ngayon ay sigurado na si Noah at Jessica na malalaman na nila ang katotohanan. Nagawang sundan si Caleb ng kanyang mga magulang sa tamang distansya at bumaba na naman ito sa lugar kung saan ito unang sinundan ng kanyang ama. Nasundan nila ang halos kalahating oras na paglalakad ng bata.
sa isang tagong lugar. Sadyang naguluhan ng mag-asawa sa layo ng nagagawang lakarin ng kanilang anak. Ano nga ba ang nasa lugar na yon? Sadyang naguguluhan na sila at labis silang nababahala. Napansin nilang huminto ito ng halos 10 minuto sa isang lokasyon bago bumalik. Hinayaan na muna ng mag-asawa na makaalis at makalayo si Caleb bago puntahan ang lokasyon ng kanyang pinupuntahan. Si Caleb ay sadyang nagulat ng sobra. Napunta sila sa isang luma at mahirap na lugar sa syudad. Habang lumalapit ay napansin nilang nasa isang luma silang trailer park. Kinakabahan si Jessica dahil mukhang delikado ang lugar para sa kanya. At ano nga ba ang gagawin dito ng kanyang anak? Sa lugar na ito, madalas pagbawalang pumunta ng mag-asawa ang kanilang anak dahil sa madalas na kriminalidad na nangyayari dito. Sa mga lumang trailers na naroroon ay may ilang tao pang naninirahan. Agad kinatok ng mga mag-asawa ang ilang pintuan para magtanong kung nakita nila si Caleb o kung napadaan ito sa kanila. Pinagbuksan sila ng isang matandang babae at dito na nila natagpuan ang kasagutang kanilang kinakailangan. Nang makita ng matanda ang larawan ng bata na hinahanap ng dalawa, ay agad sinabi ng matanda na kilala niya ang bata at napapadaan nga ito sa kanilang lugar. Pero naninugurado pa muna ito sa pagtatanong kung kaano-ano nila si Caleb. Natatakot ang mga taga doon sa setup kaya't nagiging maingat sila sa lahat, lalo at wala na silang ibang lugar na pupuntahan pa. Sinabi ni Noah na ang kanilang hinahanap ay kanilang anak, na agad din namang pinaniwalaan ng matanda. Ibinahagi ng matanda na araw-araw ay pumupunta ang bata na maraming dinadala sa kanyang bag, papasok sa kabilang trailer. Si Jessica ay labis ng kinakabahan. Agad nilang dinako ang trailer na itinuturo ng matanda at kanila itong kinatok. At agad bumungad sa kanila dito ang isang dalaga. Wala namang kaide-ideya ang babae kung sino ang kanyang kaharap. Nang tanongin ni Noah ang dalaga kung nakita ba nito ang kanilang anak, ay agad nitong pinagsarahan ng pintuan ang dalawa. Iniisip na marahil ang dalawa ay kapwa mga undercover na pulis. Pinagbuksan lamang silang muli ng babae nang nagpakilala na si Noah bilang ama ni Caleb at nakiusap. Humingi na lamang ang dalaga ng patunay sa kanyang sinasabi. Nang matapos yon ay nagawa pa rin ng babae na makipagtulungan sa kanila. Hinayaan ng babae na makapasok ang mag-asawa bago isinirang muli ang pintuan. Mas lalong nagdududa ngayon si Jessica at Noah sa mga nagiging kaganapan. Sino nga ba ang babae? Pero nagawa pa silang alokin ito ng maiinom. Bago sila magpasimula sa tanungan, inihayag ng babae kung paano niya nakilala si Caleb kamakailan lang sa eskwelahan. Medyo may kaunti lamang ang inidad ng dalaga kay Caleb. Naging madalas na ang kanilang pagiging pag-uusap noon at naging konektado na sila sa isa't isa. Hindi naman sa romantikong paraan kung hindi bilang malapit na magkaibigan. Naisiwalat na ng babae kina Jessica na siya ay nag-iisang ina sa kanyang sanggol na anak na babae. At dahil naging malapit si Caleb ay nangako itong base sa kanyang kagustuhan na maglaan ng pangangailangan ng bata sa bawat araw para makatulong. Alam ni Caleb ang hirap ng sitwasyon ng babae na halos wala na itong matirahan kundi ang abandonado at lumang trailer na lamang. Kasama ang kanyang anak. Nais ilihim ni Caleb ang lahat kasama ng pangako na magdadala siya palagi ng lampin para sa kanyang anak, kung minsan ay nagagawa pa niyang dalhan ng sanggol ng makakain. Natatakot lamang umano ang bata na umamin sa kanyang magulang na nagagawa nitong tumulong sa isang babae na hindi niya kakilala, lalo't may sanggol pa itong inaalagaan. Ito pala ang dahilan sa kakaibang inaakto ni Caleb, na labis nang nagbigay ng ginawa sa mag-asawa. Naisip ng dalawa na baka nagagamit na ng kanilang anak sa isang ilegal na transaksyon. Inimbitahan na lamang nila ang babae at anak nito na sa bahay na lamang nila manirahan, kung saan pagka-uwi ni Caleb ay agad itong sinalubong ng kanyang magulang dahil sa pagiging matulungin nito at mabuting bata. Dahil dito ay nagsimula ng magbalik si Caleb sa normal
at nagbalik na rin ang dating karunungan nito sa eskwela. Bandang huli ay nakahanap na rin ng mapapasukan ang babae, kaya't nagkaroon na ito ng pera para masuportahan ang kanyang anak.